nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi
Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat, noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag, sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masawang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy fiesta po sa ating lahat. Talagang ang poong Nazareno ay isang magnet, napakalakas na magnet na ina-attract ang maraming tao sa kanya at hindi mapipigilan yung attraction na yon. Kaya kahit na nagbago ang ating pamamaraan ng pagpahayag ng ating pagmamahal, ay patuloy pa rin
Kaya hindi na tayo nakapunta sa luneta, hindi tayo nagka-translasyon, nagkaroon ng prosesyon, pero yung mga tao'y lumalapit pa rin sa Poong Nazareno. At kahit na ngayon, madaling araw, na may curfew pa, ay punong-puno. Hindi lang ang simbahan, ngunit ang mga kalsada natin at ang mga kalye natin. At ito po'y hindi lang nangyayari dito sa Quiapo. Marami rin po ang mga nagsisimba na ngayon sa iba't ibang mga simbahan at sa loob ng nobena natin. Yung mga pari natin dito sa Quiapo ay pumunta sa ibang mga probinsya. At ganun din, yung mga tao'y lumalapit sa Poong Nazareno. At higit pa kaysa sa atin dito ngayon na physically nandito na nagsisimba, marami rin ang sumusubaybay sa atin sa ating online facilities. At hindi lang sa Pilipinas, sa ibang mga bansa. Talagang magnet itong Poong Nazareno na a-attract ang maraming mga tao. Saan ba tayo na-a-attract? Hindi lang po tayo na-a-attract sa isang imahin. Ang isang imahin, iyan ay tanda lamang na a-attract tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi iyan po ang Poong Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na nakikiisa sa ating kalagayan. Kaya walang Poong Nazareno na larawan na walang krus. Nandiyan siya, dala-dala ang krus. At nabigatan sa krus, nadapa sa krus. Yan po ang ating Panginoon, nakikiisa sa ating kalagayan. Lalong-lalo na po na ngayon na mas naging mahirap ang buhay dahil sa pandemya. Maraming nawala ng trabaho, maraming nakukulong lamang sa ating mga bahay at ating mga baryo at barangay. Ngunit alam natin, nandiyan ang Diyos nakikiisa sa atin. Kaya maganda po ang ating paksa sa ating pagdiriwang ngayong taon. It is I, do not be afraid. Si Jesus ito, huwag kayong matakot. Natakot ang mga alagad. Akala nila multo sa hindi nila inaasahan na makita ang isang taong naglalakad sa gitna ng bagyo. Sino ba naman ang makaiisip ng ganon? Kaya takot sila. Ngunit ang assurance ng Panginoon, si Jesus ito, huwag kayong matakot. Ganon din po sa ating kalagayan. Sino ba ang nakaisip sa atin noong 2019 na magkakaroon ng ganitong pandemya? Sino ba nakaisip sa atin noong nakaraang taon ng January 9, 2020 na hindi na tayo makakaroon ng translasyon? Na hindi na tayo makakapunta doon sa luneta. Pero si Jesus is assuring us, nandito pa rin siya. Iba na ngayon ang pahayag natin ng ating paglapit sa Kanya. Hindi na sa translasyon, ngunit ang paglapit sa Kanya sa pamamagitan nitong ginagawa natin. And in a way, yun po'y isang paraan din na pinapakita sa atin ng Panginoon. Makalalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nandito nga tayo ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos. Nandito sa physically, sa mga online natin, o sa mga nasa labas na sa mga LED natin. At yan po yung pakikinig sa salita ng Diyos. Yan po yung paglapit natin kay Jesus. Kasi maliwanag pong sinabi ni Jesus, kung mahal niyo ako,
sundin niyo ang aking mga utos. At hindi natin masusunod ang kanyang utos kung hindi tayo nakikinig sa kanyang salita, sa kanyang sinasabi sa atin. Isa pang paraan ng paglapit natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na komunyon. At sinisika po ng mga kaparian natin sa Quiapo na kahit na yung mga nasa labas ay mamigyan ng komunyon, at marami tayo mga lay ministers na talagang sila'y nag-alay na ng pagod sa mga araw na ito. Hindi lang ngayong araw, pati ng nung nobena natin at dito araw-araw sa Quiapo na idala si Jesus sa mga tao sa banal na komunyon. At lumalapit tayo kay Jesus kapag tayo'y nagdadasal. Kaya kahit na hindi tayo physically present dito ngayon sa ating pagdadasal sa ating mga tahanan, no, sa ating mga bahay, sa online connection lang, lumalapit po tayo sa Diyos. At lumalapit tayo kay Jesus, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At tanda po ng pag-ibig ng Diyos na siya rin ay lumalapit sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Noong ang mga Hudyo ay nagrebelde laban sa Diyos, nagreklamo, pati na ang pagkain na galing sa langit, ang manna ay inireklamo nila. Sawa na kami sa ganitong pagkain. Kahit na ginagabayan sila ng Diyos sa disyerto, nandyan yung alapaap na nasa taas para hindi sila mainitan ng araw. Nandyan yung liwanag, no, nasa harap nila sa gabi. Ngunit nagreklamo pa rin sila. Kaya ang parusa, yung mga ahas na makakamandag, at marami ang namatay. Inamin nila ang kanilang kasalanan. Humingi ng tawad. Humingi ng panalangin kay Moises na ipagdasal sila sa Diyos. At ginawa ni Moises. At nagpadala ang Diyos ng solusyon. Ang solusyon ay larawan ng kanilang kahirapan. Ang ahas. Ahas na nakalagay sa tikin. Ngunit kapag tumingin sila doon, tutuklawin pa rin sila ng mga ahas na nandiyan sa paligid nila. Tumingin sila doon, ay hindi sila mamamatay. Ayan po ay sinabi rin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Tulad ng si Moises, itinaas niya yung ahas sa disyerto. Ganon din ang anak ng tao'y itataas. At kapag tumingin tayo sa Kanya ng may pananalig, hindi lang sa maliligtas tayo, ngunit mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At iyong pagtataas kay Jesus, yan yung pagtataas sa krus. Alam naman natin, ang krus ay instrumento ng parusa, instrumento ng pagpatay, na pahirapan ang kapwa. Hindi po tinanggihan ni Jesus na siya ay iakyat sa krus. At si Jesus na nasa krus ay hindi na po parusa. Yan po ay isang kaligtasan na para sa atin. Mga kapatid, sa ating buhay, patuloy pa rin tayong naghihirap. Kahit na nagsimba tayo ngayon dito sa Poong Nazareno, pagbalik natin ang bahay, kung wala tayong trabaho, wala pa rin tayong trabaho. Kung hirap tayo, nandyan pa rin yung kahirapan. Ang pagkakaiba lang, mga kapatid, ilagay natin si Jesus sa ating kahirapan. At iyan po ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Si Jesus ang ating kaligtasan.
Hindi natin tinatanggihan. We do not deny the sufferings that are with us. But put Jesus there. Ilagay si Jesus. At matra-transform po yung ating kahirapan ay naging paraan ng ating kaligtasan. Tulad na ngayon, dahil po sa pandemic, hindi na natin magawa ang tradisyonal na ginagawa natin. Pero mas lumapit ang maraming mga tao kay Jesus. Mas napakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa ating ngayong iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Yung ating pagsisimba, hindi lang sa Quiapo, sa iba't ibang mga simbahan. Kaya ako'y nagpapasalamat, lalong-lalo na sa Archdiocese, na marami mga simbahan nagkaroon ng nobena, nagkaroon ng piyesta ngayon ng Nazareno. At yung mga tao'y napalapit sa Diyos, mas maraming mga tao. Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe ng Poong Nazareno. Ang Diyos ay nakikiisa sa ating kalagayan. Hindi lingid sa Kanya ang krus. Dala-dala niya ang krus. Nadadapa siya dahil sa krus. Ngunit kasama natin siya. At pangalawa, anumang krus na mayroon tayo sa ating buhay, ilagay natin doon si Jesus. Kaya ipagdasal natin. Isama natin sa ating pag-aalay sa Kanya, lalong-lalo na sa banal na misa. At yan po ay mapapabanal. Tayong lahat ay mapapabanal. Pagkatapos po ng ating misa, magpapasalamat po si Monsignor Ding sa maraming mga taong tumutulong. Kaya siya na ang magpapasalamat. Ngunit ngayon, gusto ko lang bigyan ng pasalamat ang mga tataong mga nagsisikap dito, yung mga kaparian natin sa Quiapo, na talagang matagal lang pinagplaplano at nakikiusap para po nag-o-organize para sa piyesta natin. Ako po'y nagpapasalamat sa napakarami mga volunteers dito sa atin, mga nagsiserve dito sa atin, pati na sa labas, pati na yung mga ihos. Kanina papunta ako rito, nahirapan din ako kasi maraming nakaharang. Maraming mga pulis na nakaharang at maraming mga daanan na hindi madaanan. Pero nakita kong pagkakaiba. Kapag kinausap yung pulis, very matter of factly, hindi pwede, sorry na lang. Pero kapag kinausap yung mga ihos, may puso ang kanilang paglilingkod. Naghahanap ng paraan. Dito makikita natin ang pagkakaiba ng isang nandito lang kasi duty nila o yung isang nandito kasi deboto sila, may pagmamahal sila. Ako'y nagpapasalamat din sa ating local government, pati na national government. Sila din po'y abala sa atin. Pati na sa ating mga kapulisan, sa ating mga barangay, na nandito po upang tulungan tayo. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyong mga deboto. Maraming salamat po sa inyo. Nakakataba ng puso ang inyong pananampalataya. Talagang naa-attract tayo sa Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos na sumasa atin. Tumayo na po tayo at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos. Sabihin natin sa bawat dasal, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa konting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga puno, napuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang labahin ito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Panginoon, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay at ang lahat ng mga pumanaw na patuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang
Tadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay.
wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, iligtas mo kami sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, linigtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kawan niyo po kaming patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbigay buhay ay iyong hihatid
sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat siya ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalaala. Magsiupo muna lahat. Pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at ang inyong ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gitna ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Kukunin ko po itong pagkakataon upang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa lahat ng mga tumulong upang ang ating pagdiriwang ngayon ay maging maingat, ligtas, makahulugan at mapayapa. Para sa ating 2021 kapistahan ng itim na Nazareno, ang ating punong tagapagdiwang, walang iba, His Excellency, Most Reverend Broderick Pabilio, Apostolic Administrator of the Archdiocese of Manila, ang tagapangasiwa po ng Archdiocese ng Manila. Bigyan po natin siya ng masaganang palakpakan. Maraming salamat po, Bishop, sa inyong presensya at pagbibigay ng lakas sa amin ngayong panahon ng pandemya. May babasahin po akong listahan, taon-taon ko po itong ginagawa. Sa huli na lang yung palakpak po. City Government of Manila, City Mayor and Hermano Mayor, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, the City Administrator, City Engineering and Public Works, Department of Public Services, Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, Manila Health Department, Manila Disaster Risk Reduction Management Office, Manila Department of Social Welfare Office, Manila Traffic and Parking Bureau, at si Dr. Virgilio Martin III. Manila Fire District Office, Fire Senior Superintendent Gerandi Aganos. Manila Police District, District Director Brigadier General Leo Francisco. Ito naman mga regional offices, Metropolitan Manila Development Authority. Kahapon po ay binasbasan po natin, ipagdasal po natin ang chairman ng MMDA, si Brigadier General Danilo Lim. The National Capital Region Police Office, National Capital Office of Civil Defense NCR, Joint Task Force NCR, Department of Public Works and Highways NCR, Philippine Coast Guard NCR, Department of Health NCR, Regional Director Brigadier General Vicente Danao Jr., Regional Director General Romulo Cabantac Jr., Regional Director General Marcelino Teofilo, Regional Director Engineer Eric Ayapana, Commodore Charlie Rances, Regional Director Dr. Corazon Flores, Bureau of Fire Protection NCR, Regional Director Fire Chief Superintendent Gilberto Dolot. The national offices, Philippine National Police Chief PNP Police General Debol Sinas, Department of Health Secretary Francisco Duque, Philippine Nuclear Research Institute, and the support groups, Emergency Response Integration Center, the ERIC team, Medical Emergency Response Teams, hospitals and rescue groups, NGOs, Private Medical and Response Group, Philippine Red Cross, at sa mga media, TV Maria Philippines, Radyo Veritas 846, Archdiocese of Manila Office of Communications, CBCP News, Manila Public Information Office, lahat ng media network partners, Facebook page of different parishes and organizations.
ang ating technical working group, Mr. Christopher Bongraho, Mr. Alex Irasga, ang ating Green Brigade, San Sebastian Church, Santa Cruz Church, Quiapo Church BEC, Family and Life Ministry, Quiapo Church Ladies Auxiliary, Quiapo Church MBG, Hijos del Nazareno, Kabataan Central, Manila City Hall, DPS, MMDA, all barangay ng Quiapo District, ang seminaries, Order of St. Augustine, Oblates, Alliances of Two Hearts, Franciscan Brothers of the Holy Spirit, Institute of the Holy Family, seminarians from the Diocese of Caloocan and Diocese of Novaliches, all mandated organizations and ministries, Fiesta Committee, Procession Committee, Parish Pastoral Council, lectors and commentators, music ministry, altar servers, all parish volunteers, parish employees, all clergy and laity. Huling pahina na po. Ang ating Hijos del Nazareno, HDN Central, Press Boy Hongko, HDN NPJN, Press Saldi Bernabe, HDN MBBN, Press John Dionisio, HDN Anpon, Press Albert Cañete, HDN Basilica, Press Tony Saavedra, HDN Bukluran, Press Alex Jacinto, ang ating Vicario General, Monsignor Jose Clemente F. Ignacio, Father Rick Valencia Jr., Deputy Commander, Quiapo Emergency Operations Center, Father Edgar Tubio, OAR, Parish Priest San Sebastian Basilica, Father Rodsen Paragas, SSS, Parish Priest Santa Cruz Parish, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Facebook live streaming ng Quiapo Church sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pakikisa. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Poong Jesus Nazareno! Dadagdagan ko pa po ang isang pasasalamat ni Monsignor Ding. Ang Quiapo po ay kilala sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayong pandemic, ang dami pong natulungan na mga ayuda, nabigyan ng ayuda. Kapag may sunog, kapag may bagyo, kapag may baha, ang Quiapo ay palaging tumutulong. At iyan po ay galing po sa inyo, ang mga tulong na yon. Lumalapit tayo sa Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbabanal na komunyon. Hindi lang sa pamamagitan ng panalangin, lumalapit din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtulong sa kapwa. At ang debosyon ng Poong Nazareno ay napapakita din natin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at tumingin na pagbabasbas sa Diyos. Ang Diyos amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod niyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang kamatayan, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Viva Poong Nazareno! Viva! Viva Poong Nazareno! Viva! Viva Poong Nazareno! Viva!